Sa gitna na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagkasikip ng budget ng mga pamilyang Pilipino at lumalalang hamon ng inflation sa ekonomiya, isang bagong modelo ng grocery store ang mabilis na lumitaw at nakakuha ng malaking atensyon ng publiko. Ang Dali Everyday Grocery. Para sa iba, ito ay isang bagong kabanata sa kasaysayan ng retail sa Pilipinas. Para naman sa ilan, ito ay maaaring isang banta sa mga tradisyonal na tindahan at brand. Ngunit bago pa natin alamin ang mga kontrobersiya at mga tanong kung bakit mura ang mga paninda nito at bakit may pagkakahawig ang mga pangalan at itsura, mahalagang tuklasin muna kung ano talaga ang Dali. Paano ito nagsimula? Sino ang nasa likod nito at ano ang konseptong pinatutupad nito? Sa unang tingin, ang Dali ay simpleng grocery store na nagbebenta ng murang bilihin. Ngunit sa mas malalim na pag-aaral, makikita ang isang estratehiya at sistematikong modelo ng retail, isang hard discount supermarket na modelo na malayo sa typical na supermarkets na karaniwang nakikita natin sa mga mall o city centers. Upang maunawaan ang Dali, kailangan munang tignan ang pinagmulan ng konsepto ng hard discount retailing. Ang konseptong ito ay unang umusbong sa Europa, lalo na sa mga bansang tulad ng Germany at Switzerland, kung saan ang mga tindahang tulad ng Aldi at Lidl ay naging tanyag dahil sa sobrang mura at simpleng pamamalakad. Ang esensya ng hard discount ay ang pagtutok sa presyo at pag-optimize ng gastusin sa operasyon upang maihatid ang pinakamababang presyo sa mga mamimili. Hindi tulad ng mga tradisyonal na supermarkets na may malalawak na hani ng produkto, mga malalaking dekorasyon, promo campaigns at karaniwang mas mataas na overhead costs. Ang hard discount ay mas nagpo-focus sa mga pangunahing bilihin na pinakakailangan ng mga pamilyang may limitadong budget. Sa ganitong modelo, mas kaunti ang empleyado, mas payak ang layout ng tindahan at mas kaunting gastos sa advertising. Ang Dali Everyday Grocery, bagaman isang bagong pangalan sa Pilipinas, ay bahagi ng mas malawak na global na grupo ng Dali Discount AG na may operasyon sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, ang brand ay pinalakad ng Hard Discount Philippines Incorporated na may layuning magdala ng European-style hard discount grocery concept sa lokal na merkado. Ang unang Dali store sa Pilipinas ay opisyal na binuksan noong Pebrero 2020 sa Santa Rosa, Laguna. Ang lokasyong iyon ay hindi napili ng basta. Ito ay pamilyar sa mga komersyal at industrial na lugar. Madaling maabot ng mga pamilyang naghahanap ng praktikal na pagpipilian sa grocery. Mula sa isang sangay lamang, mabilis na kumalat ang Dali, lalo na sa mga lugar na may mataas na demand para sa murang bilihin. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot ang kanilang network sa daan-daang sangay sa buong Luzon at patuloy pa rin ang pagbubukas ng mga bagong tindahan. Sa isang banda, ito ay tanda ng malaking pagtanggap ng publiko, pero sa kabilang banda, ito ay sanhi ng mas malawak na interes at kontrobersiya. Ang Dali sa Pilipinas ay isang subsidiary ng isang global discount retail group na may pinagmulan sa Europa. Bagaman ang brand ay medyo bago pa lamang sa Pilipinas, ang parent company nito at ang mga policy makers sa likod ng Philippine operations ay may malalim na karanasan sa retail, supply chain at financial management. Ang Hard Discount Philippines Incorporated ang legal entity na nagpapatakbo ng Dali sa bansa. Ito ay may suporta at pondo hindi lamang mula sa lokal na mamumuhunan kundi pati na rin sa mga international na institusyon at private equity groups na nakakita ng malaking potensyal sa hard discount model sa isang populasyon na humigit kumulang mahigit 100 milyong mamamayan. Sa mga nagdaang taon, malaking bahagi ng puhunan ng Dali ay nagmumula sa mga institutional investors na nakakaintindi ng retail economics at global supply chain efficiencies. Dahil dito, ang Dali hindi simpleng small-time operation. Ito ay may pinansyal at operational backing na mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang management team nito, hindi tulad ng tipikal na lokal na negosyo, ay pinondohan upang gamitin ang modernong teknolohiya sa pagbili, inventory management at logistics. Ang ganitong paglalapit sa efficiency gaya ng mga giants sa retail industry ay bahagi ng dahilan kung bakit mabilis itong lumago at nag-expand ng malakihan. Ang pangunahing layunin ng Dali ay magbigay ng murang bilihin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ibig sabihin, hindi sila nakatuon sa specialized o premium items kundi sa mga produktong palagi ang kinokonsumo ng mga pamilya. Bigas, asukal, mantika, canned goods, karne at poultry, itlog at iba't ibang uri ng inumin, mga toiletries at household cleaning supplies.
upang maihatid ang pinakamababang presyo. Ang DALI ay nagpapatupad ng ilang estratehiya. Unang-una, binabawasan ng overhead expenses. Ang kanilang mga tindahan ay mas payak ang disenyo. Karamihan ay walang malalaking display, mga fixtures o dekorasyon na lumalayo sa pangunahing layunin ng tindahan, ang magbenta ng abot-kayang produkto. Ikalawa, ang DALI nakikipagtransaksyon direkta sa mga manufacturers at suppliers at kadalasan ay bumibili ng malalaking volumes. Dahil dito, ang presyo bawat unit ay mas mababa kaysa sa typical na retail purchase. Ito ang tinatawag na bulk purchasing na isa sa mga konkretong dahilan kung bakit mababa ang mga presyo sa shelves ng DALI. Pangatlo, may malaking bahagi ng mga produkto nila ay private label o sariling branded items. Ibig sabihin, hindi sila nagbebenta lamang ng mga kilalang brand na pinapalitan ng brand ang DALI upang mas makontrol ang presyo at mabawasan ang cost ng advertising. Dahil may lalagay ang brand sa produkto na hindi gaanong gumagastos sa marketing, mas mababa ang presyo para sa mamimili. Pang-apat, minimal ang gasto sa advertising at promotions. Hindi sila naglalaan ng malalaking budget para sa TV ads, celebrities endorsement o malalaking marketing campaigns. Sa halip, ang pera ay inuuna sa pagpapalawak ng network ng tindahan at pagtiyak na mababa ang presyo ng mga paninda. Isa sa pinaka-pinag-uusapang tanong ng mga consumers at maging ng mga iba pang retailers ay kung bakit napakababa ng presyo ng mga produkto sa DALI at kung paano nila ito nagagawa ng paulit-ulit at malakihan. Ang pinakasimpleng sagot ay dahil sa kanilang business model at strategic cost reduction. Ngunit ang pinakapunot dulo ng sagot ay mas malalim. Ito'y nakaugat sa tatlong bagay. Una, pagbaba ng gasto sa operasyon. Ang kumpanya ay hindi naglaan ng malalaking budget sa mga bagay na hindi direktang nagpo-produce ng savings sa presyo. Walang malaking advertising, walang premium layout ng tindahan, minimal ang empleyado at walang mamahaling point of sale experiences. Ang focus ay nasa practical purchasing experience na simple, mabilis at mababa ang gastos. Pangalawa, efisiensya sa supply chain at purchasing power. Dahil sa laki ng volume na binibili ng DALI, nakakakuha sila ng magandang deal mula sa suppliers. Ito ay dahil mas malaking order volume, mas mababang presyo per unit. Ang ganitong advantage ay hindi basta-basta nakakamit ng maliit o independent na tindahan. Ang DALI, dahil bahagi ng malaking network, ay kayang i-leverage ang purchasing power nito para makuha ang mga produkto sa mas mababang presyo. Pangatlo, private label at economies of scale. Maraming produkto sa DALI walang kilalang brand name sa labas. Ito ay mga produkto na pinapagawa sa third-party manufacturers at nilalagay ang brand ng DALI. Dahil hindi kailangang magbayad ng malalaking ads o kumpanya para kilalanin ang brand, nagiging mas murang produktong iyon. At dahil marami silang sangay, maraming mamimili ang bumibili ng ganitong mga produkto kaya nagkakaroon ng economies of scale. Habang maraming mamimili ang natuwa sa murang presyo ng DALI, hindi rin nawala ng kritiko at kontrobersiya ang kanilang mabilis na pag-angat. Isa sa pinakamakabuluhang issue ay ang kaso ng trademark infringement at confusion sa brand similarity. Ang ilang produkto ng DALI ay may pangalan at disenyo na halos katulad o may pagkakahawig sa mga kilalang brand sa merkado, lalo na sa mga produkto ng isang malaking local food manufacturer. Dahil dito, may mga reklamo mula sa mga brand owners na nagdulot ng legal na aksyon laban sa DALI. Ang issue na ito ay hindi lamang simpleng reklamo ng copyright. Ito ay nakakaapekto sa reputasyon, integridad ng produkto at pananagutan sa kompetisyon. Dagdag dito, may mga reklamo rin mula sa mga consumer groups tungkol sa serbisyo, kalinisan at kondisyon ng tindahan. May mga ulat ng hindi tamang timbang ng ilang produkto, lalo na sa mga fresh goods na may dagdag na yelo o tubig upang mas malaki ang pounds, na nagdulot ng takot sa ilang mamimili na baka hindi ganap na patas ang pagbebenta ng ilan sa mga items. Ang mga isyong ito ay nagbukas ng mas malalim na diskurso tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga legal at ethical na pamantayan sa retail. Lalo na kapag ang negosyo ay mabilis na lumalaki at nakakaapekto na sa mas malaking populasyon. Hindi may kakilala na ang DALI nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ng maraming mamimili sa Pilipinas. Para sa mga pamilyang may limitadong budget, ang presensya ng grocery store na may murang presyo ay nagbibigay ng relief, lalo na sa panahon ng inflation. Ang mga simpleng pamilya, manggagawa, estudyante at mga maninirahan sa low-income communities ay nakakita ng pagkakataon upang magkaroon ng mas maraming bilihin ng mas mababa ang gastos. Ngunit ang sobrang pagtutok sa murang presyo ay may kaakibat ding panganib. Ang kalidad at kaligtasan ng produkto ay dapat pa rin masigurado
at ang pag-uugali ng mas mura ay mas mabuti ay hindi palaging totoo, lalo na kung ito ay may kompromiso sa kalidad o kaligtasan. May tuturing na isang hamon para sa Dali at iba pang retailers ang pagsabayin ang kapakinabangan sa presyo at matatag na kalidad ng produkto. Ang kwento ng Dali Everyday Grocery ay hindi simpleng kwento ng isang murang supermarket. Ito ay kwento ng isang bagong modelo ng retail na sumulpot dahil sa pagbabago ng pangangailangan ng mga mamimili. Ito'y halimbawa ng kung paano maaaring magbago ang industriya ng grocery retail sa Pilipinas sa pagharap sa mga hamon sa ekonomiya, global influence at consumer behavior. Hindi may kakilala ang Dali na katulong sa maraming mamimili para mas mapababa ang kanilang budget at mas maging praktikal sa pamimili. Ngunit kasabay nito ay ang responsibilidad upang masiguro na ang murang presyo ay hindi nagdudulot ng kompromiso sa kalidad, kaligtasan at patas na kompetisyon. Ito'y patuloy na magiging usapin ng publiko, mga regulatory agencies at ng retail industry mismo. Sa huli, ang Dali isang halimbawa ng dinamismo sa ekonomiya ng Pilipinas, isang salamin ng mga oportunidad at hamon na kinakaharap ng mga mamimili at negosyo sa isang mundo na pabago-bago ang presyo, inobasyon sa retail at pag-asa para sa mas magandang pamumuhay.